Hello, hello, Leo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na September bonus reading para sa inyong pera and career. So Leo, kunin nyo lang po yung mga karasunit kayo ha and leave the rest. Tandaan, ito po ay guide lamang, payo lamang po ito, gabay para sa inyo. Nasa kamay mo pa rin, Leo, ang iyong buhay, ang iyong desisyon. Sundin mo ang puso mo sa mga gusto mong gawin. Okay? Payo lamang ito. Okay? Use your intuition para makuha nyo po yung para sa inyo today. Leo, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong generosity, sa inyong kindness, sa inyong pagmamahal po sa ating channel. Every time na meron po tayong free reading for Leos po dito sa James Tarot PH. So from the bottom of my heart, thank you again for not skipping the ads. So Leo, ano naghihintay sa inyo ngayong buong September, pera and career? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Lover's card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Knight of Pentacles. Yes, yes, yes. In the area of what you need, you have the World card. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Nine of Swords. Interesting. In the area of your near future, you have the Queen of Wands. Beautiful. In the area of your challenge for the month, you have the Eight of Wands. Yes, yes, yes. In the area of your fortune, you have the Chariot card. Lovely. In the area of your divine messages, you have the Wheel of Fortune. At ang outcome mo for the month, eto yun mamaya, sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end of our reading. But first, ano muna lingering energy in your background? You have the Ten of Swords. Okay, eto, nakita ko dito, Leo, parang pagod ka na hirap ka na, no? Most especially, marami kang ginawa. Marami kang mga inasikaso. And some of you, parang natapos na yung dati mong ginawa and ngayon you feel like paano ako makakabawi, paano ako makakabangon. Marami kang gustong gawin, especially when it comes to your money. Ngayon, pinapayuhan ka ng yung planetary and astrological sign to really have a turning point sa iyong kaperahan. No, ito yung pagkakataon na bumangon ka na. Meron ka ng turning point, meron ng shift, meron ng plot twist, kumbaga. And you need to have a strategic planning on your money matters. Hindi pwedeng nadapa ka na before, tapos ganun pa rin yung sistema mo ngayon. Kailangan nagbabago yan. Kailangan binabangon mo ang sarili mo para kung ano man yung pagkakamali dati, hindi na siya mangyari ulit. Nakita ko na sumisibol ng araw in your part, ibig sabihin, meron ng bagong simula, meron kang bagong pag-asa. Kaya kung nandito ka ngayon sa iyong kinalulugmukan, sabi sa'yo ng spirit guides mo, kailangan mong laging piliin ng bumangon. Okay? Narinig ko na rurok na to. Dulo na to. It is the end of the suffering, end of talaga pagkakaroon ng problema mo dito at unti-unti ka nang gagaan. So, huwag ka mag-alala. End of a suffering is coming for you. Okay? At your core energy sa buong buwan, ito kailangan payabungin sa buhay mo. You have the Lover's card. It's all about your commitment sa mga bagay na binibigyan mo ng commitment ngayong buwan na ito. Halimbawa, committed ka sa negosyo na yan, kailangan nakatutok ka dyan. Especially po on your first month o first week or first half of September, ikaw ay pinapaalalahanan ng iyong planetary alignment na meron kang energetic and opportune time ito to take the lead, na ikaw yung maging punong abala, ikaw yung mag-asikaso, no? Kung ano yung commitment mo dyan, pero ito yung panahon na mag-show off ka, ipakita mo yung kakayanan mo, at mag-pitch ka ng mga ideas, no? It's all about you loving with passion yung ginagawa mo. Talagang ngayong bagong simula, itong simula ng September, napakasigasig mo, napakalakas mo, napakabilis mo, gusto mong gawin lahat, gusto mong atupagan yung mga bagay-bagay kasi nga gusto mo makabawi gusto mo makabangon gusto mo makalarga ulit sa buhay Kaya itong first week or first half of the month, marami kang gagawin na parang try ko kaya yan, gawin ko kaya yan, subukan ko kaya to kasi gusto mo na makaangat. And that is something very, very energizing for you. Pero pagdating po ng kalagitnaan ng September, tinatawag ka naman ng planetary alignment mo na mag-shift naman ng focus mo. Kung itong umpisa ng buwan ay marami kang ideas, marami kang gustong gawin, marami kang gustong simulan, sa kalahati ng buwan, kailangan dito disiplinado ka na, meron ka ng organization, organisado na lahat, no? Meron kang sistema, kumbaga, and attention to details ang kailangan mo para mag-work at magkaroon ng magandang bunga yung kaperahan mo. Kasi kung meron ka ng inisyatibo sa unang kalahati ng buwan, tapos hindi mo siya kayang i-execute, hindi mo kayang maging consistent, hindi mo kayang panindigan, sayang, di ba? Baka maging ningas-kugon ka lamang. So, kalaban mo ngayong buwan na to ang pagiging ningas kugon. Yung gagawin mo lang sa umpisa, pero baka bumitaw ka. So, kailangan
Consistent, and magkaroon ka ng magandang pagkaplano tungkol sa mga bagay na passionate ka, no? Ngayon, hanapin mo daw sa pagbangon mo, hanapin mo yung saan ka magaling, saan ba yung love mo, ano yung next big step mo. Halimbawa ngayon, natanggal ka sa trabaho, and then you feel like, saan ako kukuha ng pagkakakitaan, saan ako kukuha ng pambayad ng bill, so yung babangon ako, kukunin ko yung para sa akin, saan ako pwede magsimula. Halimbawa, magaling ka magluto. Ay, sabi mo, ay, why not magluto kaya ako ngayon habang wala pa akong trabaho, habang naghihintay pa ako ng tawag, habang naghihintay pa ako ng right strategy, magluto muna ako ng halimbawa ay turon, o kaya magaling ka gumawa ng lasagna or maganda, spaghetti, no? Kung saan ka magaling, pwede mong gawin yon as passion para makapagsimula ka ulit habang hinihintay mo yung talagang gusto mo in your life. Nasa middle ka ng transition, Leo, nagbabago pa yung ginagawa mo, kaya daanan mo muna yung transition na ito para makaland ka on a better landing sa buhay mo, okay? Lovers cards all about, you have Page of Wands. Yes, exciting new things. Exciting new things. Ito yung pagkakataon talaga sa unang linggo unang kalahati ng buwan, magkaroon ka ng mga ideas, mga pwedeng gawin, mga opportunity na gusto mong gawin, gusto mong simulan, no? Mag-pitch ka ng ideas kung kinakailangan. Pero kaakibat niyan, kailangan mo rin talaga magkaroon ng organization at attention to detail para kung ano man itong sisimulan mo dire-diretso, okay? Nakita ko ito good news because Page of Wands is the deliver of good news. May darating siguro sa yung tawag, text, or chat na parang, uy, Leo, meron kaming gagawin dito, pwede ka ba ganyan? So, be open. Be open to a lot of good things coming in your way, okay? Napakaganda for you. In the area of what you want, you have the Knight of Pentacles. Gusto mo muna magplano. Gusto mo munang siguraduhin na yung gagawin mo tama at hindi ka na naman mauwi dito, no? Very, very ramdam ko yung iyong mga kaba. At parang babalik ka na naman, from moving forward, bumalik ka na naman sa mga takot, bumalik ka na naman sa mga, ay, kaya ko ba yan? Wag na lang atras na tayo. Ayoko, uwi na ako. Parang meron kang atras-abante mode ngayong buwan na ito. Kaya kung meron kang mga balak gawin tungkol sa iyong kaperahan, tungkol sa iyong career, baka gusto mong bumili na ng gantong bagay o mag-invest sa ganito o kaya nag-ipon para makabili na ng bahay o kaya para makapagpundar ng bagong negosyo, no? Marami kang plano. At ngayon, bigyan mo na maraming time yung planning daw. Narinig ko yan because narinig ko na huwag ka daw magmamadali. Okay? Don't make rush decisions. Baka diyan ka madali kapag nagmamadali ka. So make sure na kung ano yung mga bagay na ginagawa mo, dahan-dahan lang. Like I said kanina, attention to detail. Kailangan organisado, kailangan consistent ang effort mo to make sure na tong planong to ay aandar. Sinasabi rin dito ng spirits mo na ito yung pagkakataon to really concentrate on your consistent effort pagdating sa pag-iipon. Okay? Pagdating po sa kaperahan ninyo, pinapaalalahanan ka ng yung planetary alignment na yung habits mo ngayon na ipon, halimbawa every week nag-iipon ka ng 100 pesos, halimbawa lang ha. So maging consistent ka daw doon kasi for the long run, may kita mo yung magandang financial security dyan. Kasi napanatili mo yung practice mo na kada buwan may tinatago ka na 100 pesos o kaya kada sweldo, nagkatabi ka ng 10%, no? Kung ano po yung savings habits mo na ginagawa mo, maging consistent ka, sinasabi ko sa'yo, maganda ang bunga yan after a month, after a year, magkakaroon ka na ng financial security. Basta paratalihin mo lang yung consistent effort mo na yan, okay? The Knight of Pentacles being clarified by the Knight of Swords. Yes, nakita ko rito na ang magiging kalaban mo ay urong-sulong, pagmamadali sa mga plano, at parang gusto mo agad kunin. Something like that. Meron kang ganyan na parang, itayo na yan, kunin na yan, gawin na yan. Tanongin na doon, mag-withdraw ka na. Parang marami ka mga bagay na gusto mo madalian. Parang imbis na pag-isipan muna, minamadali mo kasi gusto mo agad makuha yung outcome. Kasi nga naiintindihan ko naman, nanggaling ka sa bigat, nanggaling ka sa pagkalugmok. Kaya gusto mo agad na makuha na agad yung blessing para maramdaman mo na nakaalis ka na dito. Pero sa pagmamadali mo, baka makabalik ka na naman doon kasi baka mamaya magkaroon ka ng mga miscalculated na mga hakbang or papaliyang mga desisyon. Kaya ngayon, wag mo nga madali ha. Parehong card to of action, parehong knight. Yung isa, hindi nag-iisip. Knight of Swords, laban lang na laban, bira lang ng bira. Si Knight of Pentacles naman, mabagal, hindi nagmamadali, pero nag-iisip, naniniguro. Ganyan. So ngayon, yung mga desisyon mo, kailangan hindi mo minamadali. Okay? Pag-isipan mong mabuti, lalo't higit pagdating sa pera mo. Okay? Dito rin, sinasabi sa inyo na baka may mag-offer sa'yo. Ngayon, kailangan daw maging maingat ka sa mga ino-offer sa'yo. Halimbawa, may nag-offer sa'yo ng
investment, may nag-o-offer sa'yo ng hulog-hulog, o kaya kahit nga yung mga simpleng paluwagan o tornohan, sinasabi sa'yo ng spirit guides mo na, uy, pag-isipan mo muna, i-research mo muna kung yung bang samahan na yan ay talagang maganda ang reputasyon pagdating sa pera. Yung bang ini-investan mo na yan ay sigurado bang babalik. Hindi ka pwedeng lumaban sa buhay pagdating sa pera mo ng patalo. Leo, listen to me. Mag-ingat ka sa scam. Kaya don't make rush decisions pagdating sa mga ini-invest mo, pagdating sa pera mo, pagdating sa ginagastos mo, pagdating sa career mo. Kailangan nag-iingat ka. Mag-ingat sa scam. Maging cautious ka this time, okay? In the area of what you need, you have the world card here. Tapusin mo na yung past. Either meron ka pa dapat asikasuhin doon na kailangan mo na talagang isara, ipadlock, lagyan ng ribbon na, uy, tapos na ako dyan, makapag-move on na ako sa bago. Okay? Halimbawa, nagka-problema ka sa trabaho before and parang tinanggal ka. So to make sure na paglipat mo sa ibang trabaho, sa ibang kumpanya, sa ibang career, planchado lahat ng iiwanan mo doon. Alam ko, painful yung nangyari. Baka halimbawa sa negosyo, painful din. Kung ililipat ka, magkakaroon ka ng bagong career, bagong buhay, bagong life cycle, make sure na tapos na yun ha. Lahat doon sealed. Lahat doon ay wala ka nang babalikan para wala nakabinbin, kumbaga na baka balikan ka ngayon, meron ka pa palang past job na hindi pa tapos, sayang naman, baka magka-problema ka pa. So make sure na isara mo na yung past, tapusin lahat ng tapusin. Kung may mga paperworks o may mga issue na kailangan i-resolve na para magkaroon ka ng clean slate this time at magkaroon ka ng bagong simula na hindi ka ganoon mahihirapan, hindi ka tulad dati. No? Nakita ko rito na sabi ng spirit guides mo na always choose peace. Always choose to move on. Okay? Lagi mo daw bigyan ng pagkakataon ng sarili mo na magsimula ulit. Huwag ka daw matakot magsimula ulit. Huwag ka daw matakot na mag-start from scratch or to begin again. Okay? Because baka mamaya yun lang pala ang paraan para magkaroon ka na ng paglago. Kasi kung lagi mo binabalikan to, paulit-ulit lang yung outcome dyan at paulit-ulit lang yung problema mag-a-arise in your part. Pero kung handa kang isara yan at handa kang bitawan yan, yung success mo baka abot kamay na this time. Kasi pinuputol mo yung ugnayan mo sa past mabigat na cycle and energy of money. Kasi ngayon, bagong simula, bagong pagkakataon na umangat. Okay? The world card, some of you parang traveling, dalawang cards na nagsasabi na baka tatlo pala. Cards na nagsasabi na magka-travel ka, parang lilipat ka sa ibang lugar, ibang bansa, o ibang karera, o ibang pamilya, o ibang services, ganyan. Parang same industry pero ibang kumpanya, parang ganon. So, may traveling ka, may transferring. Kaya ngayon, kung nahihirapan ka mag-transfer, daanan mo, nasa transition ka pa, huwag mong biglain ang sarili mo ha. Especially here, paalala ko sa'yo, huwag magra-rush. Kung kailangan mo muna mag-stay and think, go push. Para hindi ka naman din mahirapan sa gagawin mo, para bawat action, alam mo na gagawin. So, the more you plan, the better. Especially pagdating sa inyong pera at iyong finance, ang iyong trabaho. The more you plan, the better you will get the good outcome. Okay? The world cards being clarified by the Six of Swords. Yes, transition. Yun po ang ibig sabihin ng Six of Swords. Pag-abante, pagsulong sa mas maayos na parte ng buhay mo. Hindi mo na kailangan magtiyaga o magsumiksik sa mga bagay na kakarampot o kaya parang feeling mo inaapakan ka, feeling mo hindi mo nakukuha yung deserve mo, feeling mo super unfair, feeling mo you've given your all, nagpupuyat ka pa, nag-overtime ka pa, pero parang yung pera hindi sakto, hindi swak. At parang feeling mo you're undervalued, you're underappreciated. Ito yung pagkakataon na sumuong na. Tara na. Ano na tayo? Move on na tayo. Harap pa tayo ng iba. Kung saan doon yung advancement, tahimik ang buhay, maayos yung buhay, may growth, no? Merong leveling up at doon talaga magiging successful ka. Okay? Napakagandang paalala for you. In the area of what's affecting your current energy, you have the Nine of Swords. Overthinker mo ngayon, Leo. Marami kang iniisip, marami kang mga inaalala, pero baka maapektuhan daw nito ang iyong physical and emotional health. Kaya importante daw this time around na magkaroon ka ng foundation sa mga ginagawa mo ngayon, sa pag-achieve mo ng mga ginagawa mo. Hindi pwedeng laging nanggagaling yung ginagawa mo sa duda at kaba. Kung sigurado ka at may matibay na pundasyon, yung nilalaban mo, yung pangarap mo, yung nilalakad mo, hindi ka panghihinaan ng loob. Halimbawa, nag-a-apply ka for Japan, and then kompleto naman papeles mo, kompleto naman ng dokumento mo, okay naman lahat, pero laging may kaba, may takot, may duda ka. Parang ikaw mismo yung sumisira doon sa magandang momentum ng ginagawa mo. Kaya sabi dito, wag mo namang bigyan ng negative traits or wag mong pangunahan ng rejection or overthinking yung magandang andar ng mga ginagawa mo. Especially here, may bagong papasok na good news na magiging excited ka at magkakaroon ka ng bagong burst of passion sa ginagawa mong ito. Pero baka maapektuhan yan dahil sa mga kaba mo, sa mga parang tawag dito,
nag-aano ka sa self-sabotage. Pinapangunahan mo yung sitwasyon ng kanigahan. Kaya ngayon, magpahinga ka, ha? Huwag mo hayaan na yung isip mo ay maapektuhan ng mga negativity na ito. Um, ano yan, napapractice yan eh. Kung ngayon sinasabi mo sa akin, uy, James, ang hirap-hirap kaya iwanan ng tanggalin yung stress at saka worry. Alam ko, mahirap yan. Kahit ako, na-stress din ako, nag-worry ako sa mga bagay-bagay. Pero you need to rewire your head, your mind. Na okay, may takot ako, may alinlangan ako, may stress ako, pero kailangan ko tong daanan, kailangan ko tong lagpasan, kailangan ko tong labanan. So, mag-meditate ka, go for a long walk. Okay, ano bang mga paraan mo para mag-distress, Leo? Lumalabas ka ba? Nag-video ka ba? Nagiinom ka ba? O kaya kumakain ka sa labas? O kaya nag-video kayo? Yun ba yung paraan mo para mag-distress, para mawala yung mga worry, mga anxiety mo? Gawin mo yung mga bagay na mga gumagana para sa'yo. Kung laging gumagana sa'yo, kumakain ka ng isang bandehadong pansit, why not? Kung yan ang nagpapagaan ng pakiramdam mo. So find ways para hindi maapektuhan to mga passion at mga choices mo at commitments mo nang dahil lang sa takot at kaba. Okay? The Nine of Swords, you need to release. Nine is all about release. Pakawalan ng nega para gumanda ang buhay. Ten of Wands. Yes, Ten of Wands is bigat ng mga responsibilidad. Especially here, paalala sa iyo ng planetary and astrological alignment mo. Sabi dito, do not overcommit. Do not overwork. Okay? Kaya ka na naman problema kasi yung trabaho ng iba, yung responsibilidad ng iba, inaako mo. Parang tanggap ka ng tanggap. Sabi, sige po, ako nagagawa. Ako nagagawa. Salamat. Sige, huwag ka na mag-alala. Ako na yan. So, lahat kinukuha mo to the point na hindi mo na kaya, bigat na bigat ka na. Kaya ka na naman problema eh. Kasi pinapasan mo yung mga job or obligasyon ng iba. O kaya may mga problema pa yung ibang tao na ikaw pumapasan. Halimbawa, si kapatid mong may asawa at anak na, wala siyang pambayad ng tuition fee. Ikaw pa rin ang problema. Ikaw pa rin naghahanap ng paraan para makabayad sa tuition fee ng anak niya. O kaya si pinsan mo ay walang panggastos ngayon. Ikaw din nagsusupply. So parang yung problema nila inaako mo, kaya ka nabibigatan. Parang ganong example. Example lang yun, Leo, ha? Para mag-gets mo yung ibig kong sabihin. So parang ganon. Make sure na huwag ka na mag-overcommit. Gawin mo lang yung mga bagay na kaya mo. Halimbawa sa trabaho, lahat ng typing jobs kinuha mo na pinasa sa'yo, kinuha mo, may realize mo, teka, trabaho din nila to ah. Bakit ako gumagawa? So make sure na pagaanin, and don't overwork, okay? In the area for near future, you have the Queen of Wands here. Queen of Wands all about you trusting yourself. Okay? Trusting that you can do it, you can achieve it, no? Ito yung pagkakataon na bumilib ka naman sa sarili mo at magkaroon ka ng tapang na wag mo nang isipin pa yung sasabihin ng ibang tao tungkol sa ginagawa mo ngayon. Hindi mo kailangan ng opinion, lalo na kung nega yan at mapanakit mo lang sa ibang tao. Matutunan mo dapat ngayon na takpan ng tenga at ilaban ang gusto mo. Think positive. The sunflower here is indicative of positive thinking at pagsunod sa mga bagay na gusto mo at kung saan ka magiging masaya, saan ka magiging maligaya. Your aura, your charm will be your asset this time. Okay? Parang lahat sila mapapersuade o mapapa-oo mo dahil magaling ka, maganda ka. So, super confident ka, kumbaga. Ang taas ng self-esteem mo. Leo ka eh, fire sign ka, maalab ka. Ikaw to, actually. Kitang-kita ko dito na very, ikaw yung main character, kumbaga, sa mga teleserye. Ikaw yung pinaka-center of attention. Kaya pamayanihin mo yan this time. Huwag mo isipin yung ibang tao, kaya mo magagawa mo yan, okay? Kung meron kang mga task, kung meron kang mga ipipitch, kung meron kang mga gustong pag-abante o advancement sa life mo, tapangan mo lang. Pagkatiwalaan mo lang sarili mo and take the advantage. Pasulong lagi. Pag pasulong ka at may tiwala ka sa sarili mo, makukuha mo yung outcome, okay? The Queen of Wands being clarified by you have the Six of Pentacles. Yes, it's all about you reciprocating the things na ibinibigay mo. Halimbawa, sabi ng spirits mo, time na to para kumubra ka doon sa mga bagay na nilaan mong effort. Halimbawa, sa trabaho, lagi ka nag-overtime, lahat ng bagay ay nakukuha mo before the deadline comes. So parang sabi ito, ano ba yung nakukuha mong reward? Time na to para tanungin, parang, parang ano po ba yung mapapala ko dito? Kailangan malinaw yan, no? Huwag kang gagawa ng isang bagay na alam mong patalo ka o alam mong hindi ka makakahita ng magandang outcome. Hindi ka naman gumagawa ng mga bagay for charity lang, no? May mga pangangailangan ka din. May mga bills kang kailangan bayaran at meron kang mga pinapakain sa pamilya. So make sure na yung pinaghihirapan mo at yung ginagawa mo, may maganda kang nakukuha. Especially for money at for your career. Hindi pwedeng laging
nagpapaubaya. Yan nakita ko eh. Parang for a very long time, parang meron kang co-worker or friend na pinapaubaya mo sa kanya lagi. Parang sige, sige na, gawin mo na yan. Sige, sige, hayaan mo na. Pero ano ba yung nakukuha mo doon? Baka naman nagagamit ka lang o kaya naiisahan ka lang or tinitake advantage ka. So make sure na kung ano yung binibigay mo bumabalik din ha. Lalo ko sa pautang ito o meron kang pinahiram, make sure na nakukuha mo. Kausapin mo, use your charm para makuha yan. Some of you parang may loans application or meron ka nakabinbin na retirement money na parang kailangan mo nang gamitin ang iyong lakas at ganda o ang iyong persuasive power para makuha na yan. Kasi parang ang tagal mo ng pera yan, deserve mo yan makuha this time. Some of you parang nakita ko sa image ko, parang nagbebenta ka either condo or lupa or bahay. Para meron kang binibenta sa kliyente. Pwede din sa mga online selling or ukay-ukay. Galingan mo yung skills mo sa pagbebenta. Yung talagang ipakita mo na, uy, magandang product po ito. Believe in what you're selling para makuha mo yung reward dyan. Okay? In the area for challenge, unang-una, you have Walk in Beauty Wondrous Universe. Huwag kang nega ha. Huwag kang nega. Lagi mo isipin na, ay maganda yan, maganda yan, maganda yan. Lagi mong tignan yung ganda ng buhay at kung ano yung magagandang makukuha mo doon. Huwag mong pangunahan. Puro ka nega. Halimbawa, ngayon, bibili ka ng ganito. Ay, wag na, baka hindi kasya. Ay, wag na, baka substandard. Ay, wag na, ayoko, baka mapahiya lang ako doon. Lagi kang nega. So, paano makukuha yung gusto mo kung nega ka, okay? Another message, dalawa kunin natin, umangat siya. Valiant courage, take action with passion. Yes, tapangan ng sarili para umabante, sumulong ang mga bagay-bagay. And, ano yung isa? You have vast vistas, expand your horizon. Lawakan mo ang mundo mo, lawakan mo ang ginagalawan mo. Hindi ka stuck dyan, especially here with a world card. Isara mo na yung past, buksan mo yung mundo mo sa mga bagong bagay, a new cycle begins, and sumuong ka, mag-move forward ka, and you will see kung hanggang saan ka makakapunta, ano yung limitasyon mo, ano yung pwede mo pa makuha, at ano yung pwede mo pa mag-grab na akala mo dati imposible lang. Ngayon, lawakan mo ang mundo mo. Lawakan mo. Get out of the box. Get out of the box. Get out of tradition and see the beautiful world around you. Especially here with the 8 of Wands here. 8 of Wands is all about you having good news after good news after good news. May mabilis daw darating. So baka ikaw naman ay magkaroon ka ng alinlangan na kunin. No? Maraming ganyan sa inyo. Yung parang nangarap sa isang bagay. Pero pag dumating na, hindi na alam ang gagawin. Nahatakot na. Parang kaya ko ba yan? Deserve ko ba yan? Ayan, hala, nandyan na. Ano gagawin ko? So, maraming tayong ganyan. Minsan ganun din ako. May mga pinipray ako kay God, pero pag nandyan na, natakot na ako kung kaya ko ba. Minsan kasi nabubulagan tayo sa hiwaga at ganda na mga gusto natin to the point na hindi natin nare-realize na may kaakibat na responsibilidad at obligasyon yung mga pinapangarap natin. So ngayon, ikaw ganun ka rin dapat. Pag dumating yung prayer mo, because 8 of Wands po ay good news naman ito, kaya huwag ka matakot, no? Good news naman ito. Pero ngayon, sabi niya, pag dumating, take the most out of it. Huwag mo i-take for granted. No? Make sure na nakafocus ka, nilalaan mo lahat ng effort mo para ma-extract mo yung magandang bunga sa binigay sa'yo. Sabi nga, minabasa akong quote na nakaraan na parang, thank God kapag dumating na yung blessing na hinihiling mo and ask for wisdom para makip mo sa life mo yung blessing na nakuha mo. So parang ganon. Pag dumating, pangalagaan, and also keep moving. Marami kang cards of movement. 4-5 pala to. 4 pala. The World card, 6 of Swords, the Chariot card, the World card, the Wheel of Fortune, at saka the 8 of Wands. May paglipat, may traveling. Some of you, para mag-travel ngayong buwan na ito para sa pera o karera. Some of you, para mag-aasikaso ng papeles somewhere else, kaya kailangan talagang bumiyahe. Nonetheless, talaga nakita ko movement in your part. Kaya ngayon, maging masigasig ka, maging active ka. Huwag mo laging isipin yung nangyari dati para hindi siya makaharang sa ginagawa mo ngayon. Always choose to fight and enjoy the process because quick movement is coming. Okay? Yung inaakala mo na dati wala nang answer, meron ka nilakad dati na parang, huy, wala na ako narinig, kuliglig na lang yung narinig ko sa inasikaso ko ngayon. Ngayon, bigla-bigla may good news. Kaya may mabilis na mangyayari, magaan. Kaya kailangan talaga ng activeness at active energy, alignment from you para mapakinabangan mo ito, okay? The 8 of Wands being clarified with the Fool card. Wow! Bagong simula. Ang challenge sa'yo, hakbang ka ba? Yun ang challenge sa'yo. Because Fool card's all about taking the opportunity or taking the risk. Pero dahil nasa challenge siya, ang tanong, handa ka ba? Handa ka bang mag-try ng bago? Handa ka bang sumuong ng mga bagong bagay? Handa ka bang mag-risk out of your comfort zone at mag-focus sa mga bagay na darating? Kasi mabilis to eh. Quick blessing ito na parang, nandiyan na. Ano gagawin ko? Ready na ba ako? So ngayon, yun ang challenge para sa'yo. Ready ka bang yakapin ang bagong darating? O papabayaan mo yan at sasayangin mo? Nasa sa'yo ang bola, Leo. Okay? In the area of your fortune,
Bigyan kita tatlong cards. Una-una, you have a serendipitous event will bring you joy and success. Uy, meron daw mga unexpected na event. Halimbawa, napapunta ka sa reunion, bigla-bigla may nag-offer sa'yo ng trabaho, o kaya napapunta ka sa bayan, bigla-bigla nakakita ka ng job opening. Ayun, wow, pwede ako mag-apply dyan. So, meron ka mga unexpected na scenarios this month na biglang boom. Yun pala magbibigay sa iyo ng bagong pera o bagong karera na mag-lead sa iyo sa iyong success. Kaya ngayon, maging bukas palad ka sa mga posibilidad na pumunta dito, pumunta doon, magbasa dito, o mag-attend dyan, baka nandoon na yung swerte mo. So, a serendipitous event will bring the good outcome for you. Okay? Another message you have, the universe is conspiring in your favor. Wow, yes, ito yun yung sa canopy niya, meron dyan mga stars. That is a symbol para sa'yo that the universe is protecting you and guiding you sa gagawin mo this time. So, confirmation nito. The universe is conspiring in your favor. Congratulations. Another message you have, a hidden talent will bring you great success. Yes, sabi ko nga sa inyo kanina, di ba? Para may gagawin ka ngayon, tapos makikilala mo sarili mo, yung limitasyon mo, yung akala mo imposible dati, ngayon posible na, no? So, meron kang hidden talent na madidiscover mo this time na magagamit mo in the near future. Halimbawa, dati, magaling ka palang magkumpone ng kotse. Pero ngayon, marirealize, ay, kaya ko pala to. So, apply tayo sa ganyan. So, parang may mga hidden talent ka. Example lang yun May mga hidden talent ka na mga gamit mo ngayon patupad sa kapalaran mo o paabante sa buhay mo. Halimbawa, magaling ka pala dati magkilay. Pero ngayon sabi mo, ay, why not magturo ko sa YouTube ng mga different kilay health habits or kilay health tips. Mga ganyan. So, pwedeng mga ganon. But for sure, with the universe here, yung mga gagawin mo magkakaroon ng magandang bunga. Pabor na pabor sa iyo si universe. Favorite ka na universe this time, okay? Especially here in your fortune, you have the chariot card. Kung ano man daw ang inaasikaso mo, magkakaroon ng magandang bunga. Kapag po lalabas si chariot in any of the reading, this is a confirmation na yung nilalakad ay maganda ang kahihinatnan. Kaya ngayon, nasa kamay mo ang bola. Yung Sphinx po na nasa harapan niya, ito yung indikasyon na kaya mong pumunta sa kanan or kaliwa o iba't ibang direksyon, nasa kamay mo ang bola. Okay? Nasa kamay mo ang kalayaan kung saan mo gustong pumunta. Kaya naman importante ngayon, Leo, dapat clear sa mind mo kung saan mo gustong dalhin ang buhay mo. Nanggaling ka na sa pagbabagsak. Kaya make sure na cautious ka, maingat ka na hindi ka babalik dito. Okay? Kaya pagdating sa usaping pera, pagdating sa usaping karera, kailangan tamang-tama ang paghawak mo sa manibela. Okay? Because nasa momentum ka na. You're gaining momentum sa ginagawa mo. Paangat ka na, paabante ka na. Kumbaga yung gulong ng trend, di ba dati parang chug, 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 chug. Napakabilis na yan ngayon. Umiikot na umiikot in your favor. Kaya huwag kang susuko, huwag kang hihinto. Continue. You're gaining momentum patungo sa tagumpay mo. Okay? Chariot cards being clarified by you have the Moon card. Okay, the Moon card's all about the secrets of life. Ngayon siguro naiilang ka umabante because sayo mo, kaya ko ba doon? Magagawa ko ba? Teka, sigurado ba to? Baka mamaya marami pa akong hindi alam. Teka, huwag muna. Sabi ng spirits mo, normal lang na marami kang hindi alam. Normal lang na hindi mo alam ang kahihinatnan ng isang bagay. 'Di ba pag nakakapanood po kayo ng mga success story, ng mga halimbawa pelikula about yung Pursuit of Happiness, 'di ba? Si Will Smith doon, hindi niya alam kung makukuha ba niya yung trabaho, hindi ba niya alam kung magkakaroon ba siya ng bahay para sa anak niya kasi homeless sila doon, nakatira sila sa kalsada o sa ang shelter, pero araw-araw siya nag-a-apply para makakuha siya ng quota doon sa ina-applyan niyang trabaho. Training siya doon, 'di ba? Para nakuha niya yung job sa dulo. Pero wala siyang kasiguraduhan, hindi niya sure kung paano. Pero araw-araw siya nag-show up. Araw-araw siyang kumakayod, nagtatrabaho, nagpapakita sa trabaho niya at gagawin niya yung makakaya niya sa oras na yun. Kahit di siya sure. Kahit na parang wala kasiguraduhan kung ilalaglag ba siya bukas, ngayon, kinabukasan, pero nandoon siya, lumalaban siya at ganun ka rin. Kahit unclear, kahit di sigurado, kung naniniwala ka sa puso mo na ito yung gusto ko, ilalaban ko to, go push. Until the end, ilaban mo. Because that will lead you to an unexpected surprise at an unexpected success na bunga ng pinaghirapan mo. Okay? In the area of your divine messages, unang-una, you have what do you need to release. Yes, ito yun sa 9 mo. Ano daw yung kailangan mong pakawalan this time na humaharang dun sa pagpasok ng good blessing. Kaya nahihirap pumasok sa iyo yung swerte at saka pera kasi puro nega. Para ano ba yan? Walang pera. Ano ba yan? Si asawa, walang trabaho. Ano ba yan? Si anak, napakatamad. Ano ba yan? Yung negosyo ko, hindi pumapasok yung kliyente. Ano ba yan? Napakahina ng kita. Puro binibigyan mo ng halaga yung nega. Kailangan, okay lang yan, relax lang tayo, papasok ng swerte, papasok ang mga customer, okay lang yan, makakaroon din ng trabaho si anak. So, lagi mong bigyan ng positibo lahat ng mga bagay na nangyayari. Doon papasok ang energy and frequency of money because money is energy.
Okay? Iikot lang yan kung magaan ang paghawak mo sa kanya at magaan ang pagturing mo sa kanya. Okay? Another message you have, work through your fears. Dalawang cards ang nag-identify talaga dito with the Nine of Swords. Ano yung kailangan mo i-release? Mga takot mo. So, work through your fears. Yung mga takot, normal naman yan. Yung mga alinlangan, pagkadapa, normal naman yan. Ang kailangan, ano yung ginagawa mo pagkatapos mong matakot? Makukulong ka lang ba sa kwarto mo? Magkatalokbong ka na ba ng kumot? Iiyak ka lang ba dyan forever at hindi ka nasusubok? No? Kung ano yung action mo dahil sa takot, yun na mag-identify sa'yo. Kung laging paatras, lagi kang patalo, ay huwag kang umasa mag-succeed ka. Pero kung ikaw yung uri ng tao na kahit natatakot, kahit nangangamba, kahit puro alinlangan, kung malakas ang loob mo, ilalaban mo yan, iikot sa'yo ang kapalaran with the Wheel of Fortune here. No? Umiikot lang ang fortune kapag uma-action ka. Yun ang secret po ng Wheel of Fortune. Hindi ito basta-basta swerte lamang o paggalaw lang ng kapalaran. Gumagalaw lang ito kapag uma-action ang tao. Okay? Yung sikat na katagaan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Totoo yun. Totoo yun. Kung wala kang gagawin hakbang, hindi iikot sa'yo ang swerte. Hindi tayo si Juan Tamad na naghihintay lamang na bumaksak ang apple sa bunganga niya. Hindi lahat na pagkakataon ganun. Baka mabukulan ka pa kapag hinintay mong bumaksak yung apple. So, ibig sabihin, kung wala kang paggalaw, ikaw din ang matatamaan, ikaw din ang maapektuhan. Kaya ngayon, tapangan ang sarili and chase things. Ikaw lang daw ang kaya magpabago ng buhay mo. Iikot ang kapalaran in your favor kung positibo ang iyong pag-andar. Okay? Wheel of Fortune is being clarified by you have the Temperance card. Yes, ngayon, divine timing is playing in your part. Parehong cards ang nagsasabi ng makinig ka sa divine timing, makinig ka sa right timing, makinig ka sa tansyadong araw o buwan o petsa na gustong ibigay sa iyo ni God, yung swerteng gusto niya ibigay. Okay? Kaya importante talaga sa iyo ang magkaroon ka ng passion at love sa ginagawa mo. Kasi makikita yan ni God. Makikita niya, uy, si Leo, nasipag, matyaga, pinapangalagaan niya yung binigay ko sa kanya. Ibigay ko nga ngayon. So parang ganyan. So you need to really prove to the universe na iniingatan mo yung binibigay niya at handa ka maghintay. Because Temperance card is all about waiting patiently on something good to happen. Meron kang binubuo, meron kang kinecreate, meron kang pinagpapaguran, nilalakad pa nga, paulit-ulit, pabalik-balik ka na, lakad dito, and you feel like, ano ba, kailan ba iikot ang kapalaran for myself? Iikot yan in God's perfect timing. Ang kailangan mo tiyaga at pananampalataya this time, okay? Ang outcome mo ito, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have sunrise, new creative ideas, new ventures, a fresh start. Yes, nakasabi ko sa inyo, di ba, may sunrise ka. Sisibol na ulit ang araw sa'yo at magkakaroon ka na ng mga bagong idea, bagong pagkakataon o bagong business venture na magpapaangat sa'yo sa kinalugmukan mo. So, napakaganda. Another message you have, pineapple, reconciliation. Meron daw pagbabati o pag-aayos with someone. Ito yung pagkakataon na mawala na yung pain o bigat kung meron man nakapanakit sa'yo in the past, naging rason na pagbagsak mo, magkaroon ka daw ng pangunawa at saka pagginhawa sa puso. I-release mo na yung pain, i-release mo na yung sorrow, magpatawad, magkaroon ka ng reconciliation dyan para yung swerte pumasok na, okay? Another message you have, mice, discord among friends and family. Meron daw din pagkakaunawaan sa pamilya, kailangan daw ayusin yan, plansyahin ha, para hindi maka-apekto sa swerte mo. Another message you have, kite, vacation. Yes, sabi ko sa inyo kanina, kung kailan mo magbakasyon, kung kailangan mo umalis para makapag-recharge, relax, go push, kite is here telling you na, yes, vacation is what you need. Okay? Another message you have, dragon, beware of self-delusion. Ngayon, kailangan talaga wag ka mag-overcommit, wag ka mag-overwork. Hindi porket nagpapagod ka dyan, nagpapakapawis ka at halos lumuwa na yung mata mo, hindi yan nangangahulugan. Nabibigyan ka agad ni boss ng pera. Okay? Kailangan gawin mo lang yung makakaya mo. Self-delusion, self-illusion. Wag ka mag-i-illusion ng mga bagay-bagay. Dapat nakabase sa realidad yung ginagawa mo. Okay? Para hindi ka rin masaktan. Para hindi ka rin mag-expect ng masyado. Always base your expectation in your reality. Okay? Another message, you have basket. Recognition, reward, and merit. Wow! Meron ka daw recognition this time or reward for your hard work. Congratulations. Pero dapat yung ginagawa mo nakabase sa realidad ha. Baka mamaya hanggang madaling araw sa trabaho ka pa din. Hindi ka naman bigla-bigla maging CEO pag ganyan. So make sure na yung bawat action mo at effort mo ay nakabase sa makukuha mo. Reciprocation, okay? Napakaganda for you. Ang outcome mo for this month, Leo, para sa iyong pera and career, ito yon. 1, 2, 3, you have, wow, 2 of swords. Okay, sabi ng spirits mo, the answers will come. Yun ang garantiya sa iyo ng moon. Dalawang moon sinasabi sa iyo na kung meron ka mga bagay this time na hindi sigurado o natatakot ka kasi parang hindi mo maintindihan o parang may tago sa iyo na gusto mo malaman ngayon na para gets mo kung anong gagawin mo, kung ano magiging step mo o decision mo, huwag ka mag-alala, darating sa iyo this time mo sagot.
para malinawan ka na. Magkaroon ka na ng enlightenment sa, okay, alam ko na gagawin ko, ito decision ko. Magiging madali sa iyo ang decision kapag nalaman mo yung katotohanan this time. Kaya, don't worry, just relax, huwag ka magmamadali ha, huwag kang magkakaroon ng burst of emotions na papayag ka kaagad o kaya mag-decide ka kaagad sa isang bagay. Always cultivate the time to think. Okay? At kung meron ka mga desisyon, pag-ingatan para hindi ka bumalik dito. Okay? Two of Swords being clarified by you have the Queen of Swords. Yes. Ngayon, kailangan alamin mo ang katotohanan muna bago ka umaksyon. Queen of Swords all about knowing the truth and having a clear mind. Malinaw na isip muna bago ka humakbang, bago ka mag-decide. Huwag ka magpadala sa pressure ng ibang tao na parang, "Uy, Leo, mag-decide ka na. Ano na? Kailan na ba yan? Ano na sagot mo?" Kailangan hindi ka magpapadala doon. Alamin mo muna ang katotohanan. Putulin mo yung mga bagay na nagpapagulo sa'yo at harapin mo yung mga bagay sa buhay mo na pwede mong kunin. Queen of Swords all about opening yourself to the possibility of the future. Ngayon, huwag ka mapirmi lang sa dalawang desisyon. Baka mamaya may lumabas pa doon na ibang option o ibang paraan na pwede mong kunin na mas magaan para sa'yo. Baka yun ang pwede. Okay? Huwag kang mapipirmi sa dalawang yan. Take your time. Baka, halimbawa, bumibili ka ng sapatos, parehong black, magkaiba ang design, parehong maganda. Alin kaya rito, alin kaya dito? Biglang sabi ng sales lady, Hey ma'am, meron pa pong ibang sapatos doon, baka gusto nyo i-try sa mo. Ha? Meron pa pala, sige try natin yun. So, huwag ka mapipirmi sa dalawang to lang. Meron ka pang ibang desisyon o iba pang option na pwede mong piliin na mas maganda. Kaya maging bukas ka ngayon. Bukas ka sa possibility na pwede mong i-take. Okay? So, kaya nga get out of the box expand your horizon para makita mo yung mga pwede mo pang makuha. Okay? So, Leo, that is your September pera and career. Tandaan, ito po ay gabay lamang, ito ay payo lamang. Nasa kamay mo pa rin, Leo, ang buhay mo, ang desisyon mo. Kung saan ka masaya, kung anong tibok ng puso mo, doon ka pumunta. Nasa sayo pa rin ang desisyon. Okay? So, sa po kayo nakaresonate, comment down below. Thank you again for watching ang Dulo. Leo, I love you. This has been James from James Ario PH. God bless everybody.